Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 746. Hiklan. Ang Bloody Battle Mercenary Company ay palaging ang pinakamalaking at pinakakilalang mersenaryong kumpanya sa loob ng 50 kilometrong radius ng Qingshan Town. Ang kakayahang mapanatili ang ganitong uri ng posisyon habang malapit sa Magical Beast Mountain Range ay sapat na upang ipahiwatig ang kanilang mahusay na lakas. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay sumailalim sa isang matinding pagbabago mula nang ang tinatawag na Snake Nest Mercenary Company ay pumasok sa Qingshan Town isang taon na ang nakakaraan. Ang Snake Nest Mercenary Company ay isa ring malakas na mercenary company sa gilid ng Magical Beast Mountain Range. Maaari itong ituring na katumbas ng Bloody Battle Mercenary Company. Sa normal na mga pangyayari, hindi dapat gumawa ng anuman ang alinmang partido sa isa. Gayunpaman, ang Bloody Battle Mercenary Company ay dahado dahil sa kakulangan ng isang malakas na background upang suportahan sila. Alam ng lahat ang background ng Snake Nest Mercenary Company. Ito ay ang Hiklan mula sa Black Rock City. Ang angkan na ito ay maaaring ituring na isang kilalang angkan maging sa hilagang kanlurang rehiyon ng imperyo. Bagaman hindi maihahambing ang reputasyon nito sa tatlong malalaking angkan ng imperyo, hindi ito dapat maliitin. Ang pinakamalaking dahilan nito ay ang kasalukuyang Hiklan ay mayroong 4-star elite dawang. Dawang, ang klase na ito na mayroong napakalaking bigat sa loob ng Jiama Empire ay sapat na upang maging sanhi ng maraming tao na magpasakop sa pagkamangha. Pagkatapos ng lahat, ang klase na ito ay maituturing na isang tunay na malakas na tao. Ang Dowling at Dawang ang dalawang klase na may pinakamalaking hati sa panahon ng paglalakbay sa pagsasanay sa Daochi. Maaaring hindi maglakas loob na sabihin na may mga ekspertong Dowling na kasing dami ng mga butil ng buhangin sa isang desyerto sa loob ng napakalaking imperyo ng Jiama, ngunit hindi kalabisan na sabihin na ang isa ay makakahanap ng isang malaking bundle ng mga ito sa pamamagitan lamang ng random na pag-agaw. Gayunpaman, malamang na wala pang 100 dawang sa loob ng buong Jiama Empire. Ito rin ay malinaw na kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng isang Dowling at Dawang. Ang company leader ng Bloody Battle Mercenary Company ay isang 7-star expert na Dowling habang ang company leader ng Snake Nest Mercenary Company ay isang expert 8-star Dowling. Ang dalawa sa kanila ay nasa parehong lakas at mahirap tukuyin ang nakatataas na tao kung sakaling lumaban sila. Gayunpaman, sa maraming palitan sa pagitan ng dalawang mersenaryong kumpanya sa loob ng isang taon na ito, ang Snake Nest Mercenary Company ay nakakuha ng mataas na kamay sa karamihan sa kanila. Ang dahilan nito ay dahil ang Snake Nest Mercenary Company ay nakapaghiram ng napakaraming eksperto mula sa Hiklan para tumulong sa kanilang mga laban. Ang company leader ng Snake Nest Mercenary Company ay manugang ng Hiklan. Bukod dito, nagustuhan siya ng clan head ng Hiklan. Kaya naman, pumikit na lamang ang huli nang humiram siya ng mga eksperto ng angkan para harapin ang kanyang kalaban. Ito ay isa lamang maliit na mersenaryong kumpanya at hindi mahalaga kung ito ay nawasak. Ang huling pagkakataon na nakilala ni Xiaoyan sina Kagang at Ling Er ay nagkataon na ang Bloody Battle Mercenary Company ay nahaharap sa buhay at kamatayan na sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, ang pinuno ng kumpanya mula sa Snake Nest Mercenary Company ay nagimbita ng kabuuang 2 eksperto mula sa Hiklan na ang lakas ay nasa 6-star Dowling. Kaya naman, na-overwhelm niya ang Bloody Battle Mercenary Company sa mga tuntunin ng expert level. Nang makitang natalo ang kanilang pinuno, natural na mababa ang moral ng Blood Battle Mercenary Company. Nahirapan ang mga ito na pigilan ang pag-atake ng Snake Nest Mercenary Company. Kung si Xiaoyan ay hindi nagpakita sa kalagitnaan ng pag-atake, malamang na ang Bloody Battle Mercenary Company ay tuluyan nang nawala sa Qingshan Town. Si Xiaoyan ay hindi personal na pumunta at tumulong matapos iligtas sina Kagang at Ling Er. Pagkatapos ng lahat, sa paraan na nakita niya ito, wala siyang gaanong pakikipagkaibigan sa Bloody Battle Mercenary Company. Nakialam siya para iligtas sila dahil nakilala niya si Kagang minsan noon. Kaya naman, binigyan niya si Kagang ng 5 Fire Lotus bottles na siya mismo ang gumawa. Sa kung paano niya ito nakita, ang 5 Fire Lotus bottles na ito ay sapat na upang harapin ang ilang mga mersenaryo ng klase ng Dowling. Siyempre,
nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang inaasahan. Matapos makuha ang 5 Fire Lotus bottles na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan, iniligtas ni Kagang ang Bloody Battle Mercenary Company mula sa pagkawasak. Ang 3 Fire Lotus bottles na kanyang itinapon ay naging dahilan upang ang pinuno ng Snake Nest Mercenary Company at ang 2 eksperto mula sa Hiklan ay dumanas ng 2 pagkamatay at 1 pinsala. Ang taktikang ito ay agad na nagpaikot sa sitwasyon. Ang Snake Nest Mercenary Company ay dumanas ng matinding pagkatalo. Bilang resulta ng pagligtas sa isang malaking sakuna, ang reputasyon ng Bloody Battle Mercenary Company ay tumaas. Sa loob ng maikling 1 buwan, pinaalis nila ang lahat ng tao mula sa Snake Nest Mercenary Company palabas ng Qingshan Town. Gayunpaman, alam din nila na ang bagay na ito ay tiyak na makakagambala sa angkan ng He. Maaaring may padala pa ito sa tainga ng pinuno ng angkan ng He. Kung tutuusin, ang 2 ekspertong dowling ng angkan at ang kanyang manugang ay nauwi sa ganoong kahabag-habag na kapalaran. Ang ganitong uri ng pagkawala ay isang bagay na hindi madaling balewalain mula sa pananaw ng angkan ng He. Bagamat sa huli ay alam na nila ito, ang Bloody Battle Mercenary Company ay hindi gustong isuko ang kanilang maraming taon ng pagsusumikap. Sa makatuwid, ang pagkakaiba sa mga opinyon sa loob ng kumpanya ay medyo malaki. Gayunpaman, nang malapit na silang magdesisyon, namutla ang kanilang mga mukha nang mapagtanto na ang mga eksperto mula sa Hiklan ay nakarating na sa Qingshan Town. Higit pa rito, ang bagay na nagdulot sa kanila ng pinakamalaking kawalan ng pag-asa ay ang pinuno ng angkan ng He, na ang lakas ay nasa klase ng Dawang, ay kabilang din sa mga miyembro ng angkan ng He na dumating. Sa ilalim ng nakakatakot na lakas ng ekspertong ito na si Dawang, ang lahat ng mga depensa ng Bloody Battle Mercenary Company ay madaling nawasak ng sunod-sunod. Ang buong mersenaryong kumpanya ay napuno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa sa ilalim ng madilim, malamig na mukha ng pinuno ng angkan mula sa angkan ng He. Sa sandaling ito, si Kagang, na nag-iisip na makipagsapalaran, ay palihim na binasag ang jade plate na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan noon. Sa kabila ng hindi tiyak kung si Xiaoyan ay katapat ng clan head na ito mula sa Hiklan, ang una ay ang tanging pag-asa ng buong Bloody Battle Mercenary Company sa ganoong sandali. Kaya naman, nabasag pa rin ni Kagang ang jade plate sa kanyang kamay kahit na wala siyang tiwala. Ang lugar ng Bloody Battle Mercenary Company na orihinal na napuno ng tawanan at sumpa ay naging kakaibang tahimik sa sandaling ito. Halos 100 miyembro ng kumpanya at kanilang mga pamilya ang hinabol patungo sa open ground na karaniwan nilang ginagamit para sa pagsasanay. Sa ilalim ng madilim at malamig na titig ng mga gwardya na iyon mula sa angkan ng He na nakapaligid sa kanila, maging ang mga bata ay nakakagat lamang ng mahigpit sa kanilang mga labi, hindi nangangahas na naglalabas ng kahit katiting na pag-iyak. Ito ay dahil mayroon ng 12 ng mga bangkay, na ang mga ulo ay nahiwalay sa kanilang mga katawan, sa isang bakanteng lupa sa tabi nila. Sa sandaling ito ay isang babala na may dugo. Isang malaking upuan na may malambot na saplot ang inilagay sa hagdan sa bukas na lupa. Isang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese na damit ang nakaupo dito habang may malungkot na ekspresyon. Sa sandaling ito, mahigpit na nakahawak ang kanyang kamay sa isang bote ng jade. Ang kanyang mga mata ay parang makamandag na ahas habang dahan-daang tinatangay ito. Lahat kayo ay umasa dito upang mapinsala ang aking manugang at patayin ang 2 eksperto mula sa aking Hiklan. Nilero ng matanda ang bote ng jade sa kanyang kamay. Sinulyapan niya ang apoy na lotus sa bote at nagsalita ng may siksik na tono. Isang kaguluhan ang naganap sa bukas na lupa. Gumalaw ang labi ni Kagang na nasa harapan. Siya ay humakbang pasulong at nagsalita sa paos na boses. Ako ang nakahawak sa bote ng jade na ito. Kung gusto mong pumatay, papayagan kitang itapon ako ayon sa gusto mo. Gayunpaman, umaasa ako na ang pinuno ng angkan ng He ay maging mapagbigay at palayain ang mga babaeng ito at mga bata mula sa Bloody Battle Mercenary Company. Wala silang alam sa anumang bagay. Sa likod ni Kagang ay isang lalaking medyo may edad na ang mukha. Sa pagtingin sa kanyang mga damit, malamang na siya ay nagtataglay ng isang mataas na posisyon sa loob ng kumpanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malungkot na ngiti lamang ang naipakita niya.
Bagamat taglay niya ang lakas ng isang Dowling, wala siyang halaga sa harap nitong pinuno ng angkan ng Hiklan. Ito ay dahil nagtamo siya ng malubhang pinsala mula sa suntok ng kabilang partido. Second uncle, okay ka lang ba? Si Ling-er na nasa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinulungan ang huli na makatayo habang nagtataglay ng isang pares ng pulang mata. May kaunting nakakaiyak na tunog ang boses niya. Ayos lang ako. Mapait na nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, maaring maayos na ako ngayon ngunit ang katapusan ko ay maghuhugas din ng dugo sa lugar na ito. Hindi mangyayari iyon. Hanggat makakarating si Mr. Xiaoyan, siguradong magiging maayos tayo. Mabilis na umiling si Ling-er habang kinakagat niya ang kanyang mga labi at mahinang nagsasalita. Mr. Xiaoyan. Ang misteryosong taong nagbigay sa inyong dalawa ng Fire Lotus bottles. Hihihi. Ang kanyang pangalan ay katulad ng pinuno ng pinakamalakas na Yan Alliance na kasalukuyang nasa kabisera. Gayunpaman, paanong posible para sa iyo at sa akin na makilala ang ganoong kalakas na tao? Tinuya ng nasa katanghaliang gulang ang kanyang sarili at umiling. Hindi niya inilagay ang kanyang pag-asa sa lugar na ito. Ginalaw ni Ling-er ang kanyang mga labi. Gayunpaman, hindi siya umimik. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakaupo sa entablado ay isang elite na dawang na kayang sirain ang buong Bloody Battle Mercenary Company sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Medyo nagdilim din ang kanyang mga mata nang maisip niya ang edad ni Xiaoyan. Naikuyom ng ulo ng angkan ng He ang kanyang kamao sa panahong nakikipag-usap si Ling-er sa lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Ang bote ng jade ay natatakpan ng mga basag na linya. Biglang nanliit ang mga mata niya maya-maya at bigla niyang inihagis ang bote ng jade. Isang maliwanag na pagsabog ang umalangaw sa lugar at isang malalim na butas na mahigit 10 talampakan ang laki ang lumitaw sa bukas na lupa. Bahagyang lumiwanag ang mga mata na kabilang sa clan head ng Hiklan habang nakatingin sa malalim na butas. Hindi niya inaasahan na ang maliit na jade na bote ng Fire Lotus na ito ay magkakaroon talaga ng ganoong mapanirang lakas. Kung nakuha niya ang kaunti pa sa mga bagay na ito at ihagis ang 12 ng mga ito, kahit isang eksperto sa klase ng dawang ay kakailanganing pansamantalang samilong. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Ang pinuno ng angkan ng He ay ibinaling ang tingin kay Kagang at nagtanong. Nagkataon na nakuha ko ito habang nangangaso ako ng magical beast sa mga bundok. Nanginginig ang mga mata ni Kagang. Agad siyang sumagot nang marinig ang tanong nito. Sa hitsura ng sitwasyon, tila ang matandang ito ay may ilang sakam na pag-iisip tungkol sa Fire Lotus bottle na ito. Gayunpaman, hindi nais ni Kagang na ihayag si Xiaoyan bilang kanyang benefactor, malamang na magdulot ito ng malaking problema sa huli. Bagamat mabilis na sumagot si Kagang, hindi nakaligtas ang kislap sa kanyang mga mata sa tusong pinuno ng angkan ng Hiklan. Agad namang tumawa ng malamig ang huli. Random niyang ibinayo ang kanyang kamay at isang puwersa ang sumugod palabas bago tuluyang binasag ng malakas ang katawan ni Kagang. Grog. Agad na niluwa ni Kagang ang isang subo ng sariwang dugo nang makatanggap ng napakalakas na suntok. Mahigit 10 metro ang kanyang katawan sa madulas na lupa bago huminto. Natigil lang ang kanyang katawan nang sumugod ang dalawang gwardya mula sa angkan ng He at sinunggaban siya bago marahas na itinapon pabalik. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pwede kitang bitawan kung sasabihin mo sa akin. Ang pinuno ng angkan ng He ay hinimas ang kanyang manggas gamit ang kanyang kamay at walang pakialam na nagsalita. Sinabi ko na sa iyo na ito ay isang bagay na nakuha ko mula sa mga bundok. Mapatla ang ekspresyon ni Kagang. Isang bakas ng dugo ang paulit-ulit na lumalabas sa sulok ng kanyang bibig. Nakahandusay ang kanyang katawan sa lupa habang itinaas ang kanyang ulo at hirap na hirap magsalita habang matamang nakatitig sa clan head ng Hiklan. Unti-unting huminto ang kamay na kabilang sa clan head ng Hiklan na humahaplos sa kanyang manggas. Unti-unting bumungad sa kanyang mukha ang kadiliman habang dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Ilang saglit pa ay nakarating na siya sa harapan ni Kagang at tumingin siya kay Kagang, na nagpupumiglas sa bingit ng kamatayan, ng malamig at walang pakialam na mga mata. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Agad niyang itinaas ang kamay bago marahas na tinapakan ang ulo ni Kagang.
Kung titignan ng puwersa, malamang nasisabog agad ang ulo ni Kagang na parang pakwan na dumapo sa lupa kapag nataman siya nito. Maraming matatalim na iyak ang agad na umalangaw-ngaw sa bukas na lupa nang makita ang eksenang ito. Lalong tumindi ang bangis sa sulok ng bibig ng clan head ng Hiklan nang marinig ang matatalim na sigaw mula sa kanyang paligid. Gayunpaman, nang ang kanyang paa ay 1 pulgada lamang mula sa ulo ni Kagang, isang mahinahong boses ang tahimik na umalangaw-ngaw sa bukas na lupa. Ang paa niyang iyon ay biglang nanigas sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 747. Helping Hand. Isang mahinahon na boses ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa training ground, na naging sanhi ng matinding sigaw sa sandaling ito. Napatingin ang lahat sa kanilang paligid. Puno ng iba't ibang emosyon ang kanilang mga mata. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng clan head ng Hiklan nang tumunog ang boses. Ang mapurol na salita ng kabilang partido ay naging dahilan upang siya ay magpakawala ng malamig na singal. Gayunpaman, hindi natuloy ang pagbagsak ng kanyang mga paa. Sa halip, dahan-dahan niyang binawi ito at nagsalita sa malalim na boses. Maaari ko bang malaman kung sinong kaibigan ang nandito? Ito ay usapin ng aking Hiklan. Mangyaring huwag makialam sa negosyo ng iba. Ang mga mata ng pinuno ng angkan ng Hi ay dahan-dahang dumilat sa paligid nang magsalita siya. Gayunpaman, hindi niya talaga mahanap ang mga bakas ng taong nagsalita, dahilan upang bahagyang lumubog ang kanyang puso. Hinahanap mo ako. Isang bahagyang dumadagandong na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang ang mga mata ng pinuno ng angkan ng Hi ay tumitingin sa paligid. Isang itim na figure ang dahan-daang lumitaw sa training ground at nakangiting kinausap ang una. Ang itim na nakasuot na figure na biglang lumitaw ay naging dahilan upang bahagyang lumiit ang mga mata sa ulo ng angkan ng Hi. Ang bilis nito. Dahan-daang lumiko ang mga mata niya pataas. Sa wakas, huminto sila sa batang mukha na iyon. Agad naman siyang nagulat. Ang edad ng huli ay malinaw na nagulat sa kanya. Ang mga mata ng maputlang mukha ni Kagang ay agad na naglabas ng ligaw na saya nang makita ang itim na damit na figure ng tao na lumitaw. Nagpumiglas siya sa pagtatangkang bumangon ngunit hindi nagtagumpay dahil sa sobrang bigat ng kanyang mga sugat. Agad na nagdulot ng kaguluhan sa training ground ang mga aksyon ni Kagang. Ang maraming tao mula sa Bloody Battle Mercenary Company ay gumamit ng masasayang tingin upang tingnan ang itim na damit na figure. Karamihan sa kanila ay narinig na ang dahilan ng kakayahan ng Bloody Battle Mercenary Company na maiwasan ang kalamidad na maalis ay dahil sa tulong ng misteryosong ekspertong ito. Siya ba ang misteryosong Mr. Xiaoyan? Ang maputlang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay dumapo sa itim na nakasuot na figurang iyon habang marahan niyang tinanong si Ling sa gilid na ang magandang mukha ay naglabas ng masayang sorpresa. Oo, tumanggaw si Ling. Hindi kumikislap ang kanyang mga mata nang huminto sa likod ng taong iyon. Ang ilang buhay ay lumitaw sa kanyang desperadong puso kasunod ng paglitaw ng itim na figurang ito. Sa hindi malamang dahilan, nagtataglay siya ng hindi kilalang pagtitiwala sa batang ito na hindi niya gaanong nararamdaman. Gayunpaman, mukhang bata pa siya. Ang posisyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagkataon na nakikita ang gilid ng mukha ni Xiaoyan at hindi niya naiwasang mamulong. Maaaring bata pa siya ngunit napakalakas niya. Pinulot ni Ling ang kanyang bibig. Talagang hindi siya sang-ayon sa paraan ng paggamit ng edad ng nasa katanghaliang gulang na lalaki para husgahan ang lakas ng kausap. Mapait na tumawa ang nasa katanghaliang gulang nang marinig ang tugon nito. Siya ay natural na umaasa na ang nakaitim na damit, binata ay magiging kasing lakas hanggat maaari. Gayunpaman, dapat maging makatotohanan ang isa sa lahat ng bagay. Naabot ng clan head ng Hiklan ang kanyang kasalukuyang lakas pagkatapos magsanay sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Sa hitsura ng nakaitim na damit na ito, ang binata ay malamang na nasa 20 taong gulang lamang siya kahit na ang isa ay pataasin ang kanyang edad. Ang dami ng oras ng pagsasanay, kahit na hindi binanggit ang mga pribadong pag-uusap ng Bloody Battle Mercenary Company, ang pinuno ng Hiklan ay itinigil ang kanyang madilim at mataimtim na titig kay Xiaoyan pagkatapos niyang magpakita. Dahil sa kanyang lakas, natural na hindi niya makita ang lalim ng lakas ni Xiaoyan. Gayunpaman,
Ang bilis na ipinakita lamang ng huli ay naging dahilan upang siya ay medyo natakot. Kung hindi, malamang na agad niyang inatake at napatay si Xiaoyan. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay parang isang lumang balon habang ang puso ng pinuno ng Hiklan ay kumikislap. Hinailan niya si Kagang mula sa lupa at bahagyang napakunot ang noo nang makita ang maputing-puting mukha nito. Pagkatapos nito, pinalamanan niya ang isang medicinal pill sa bibig ng huli at malamig na tumawa sa loob ng kanyang puso. Talagang mabigat ang pag-atake ng taong ito. Bahagyang namula ang maputlang ekspresyon ni Kagang dahil sa pagkabalisa nito matapos lunukan ang medicinal pill. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang manggas ni Xiaoyan, ngunit hindi siya makapagsalita ng isang kompletong pangungusap dahil sa kanyang pananabik. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ngumiti kay Kagang. Marahan niyang sinabi, "Relax, Uncle Kagang. Ngayon, ang Bloody Battle Mercenary Company ay walang kamatayan." Hahaha. Anong yabang na salita? Sino ka ba talaga? Balak mo ba talagang makialam sa usapin ngayon? Agad namang malamig na tumawa ang clan head ng Hiklan sa gilid nang marinig niya ito. Ang mga nakapaligid na gwardya mula sa angkan ng He ay itinutok ang kanilang matatalim na sandata sa kanilang mga kamay patungo kay Xiaoyan matapos ang malamig na pagtawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Ang mga puso ng mga taong iyon mula sa Bloody Battle Mercenary Company ay agad na nanikip nang maramdaman nila ang tensyon na biglang lumitaw sa kanilang paligid. Sobrang lakas talaga ng pressure na pinilit ng clan head ng Hiklan sa kanila. Kahit na ang random na galit ng huli ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagkaalarma. Gayunpaman, sa pagkakaroon ng mga bagay hanggang sa puntong ito, maaari lamang nilang ipagdasal sa kanilang mga puso na ang misteryosong binata na ito ay tunay na nagtataglay ng lakas upang makipaglaban sa pinuno ng angkan ng He. Kung hindi, hindi lamang maswerteng makaliligtas ang sinuman sa mga miyembro ng Bloody Battle Mercenary Company kundi maging ang binatang iyon ay magiging isang inosente din na idinawit nila. Napaka-interesado mo ba sa Fire Lotus bottles na ginawa ko? Hindi pinansin ni Xiaoyan ang makakapal, malamig na tingin mula sa kanyang paligid at sumulyap sa malalim na butas sa hindi kalayuan bago tumawa ng mahina. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng ulo ng Hiklan nang marinig ito. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Ikaw ang lumikha ng bagay na iyon. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang pinuno ng angkan ng He ay nagpakita ng isang matakon na ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ito. Itinuro niya ang maraming miyembro ng Bloody Battle Mercenary Company sa training ground at ngumiti ng madilim. Gusto mo silang iligtas? Ngumiti si Xiaoyan. Muli siyang tumanggaw sa harap ng maalab na pagtutok ng maraming miyembro mula sa Bloody Battle Mercenary Company. Posible. Maaari mong gamitin ang tinatawag na Fire Lotus bottles para ipagpalat sa kanila. Isang bote ang ipinagpalat sa isang buhay. Ang sulok ng bibig ng ulo ng Hiklan ay itinaas sa isang madilim, mataimtim na ngiti habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Anong sabi mo? Ang pinuno ng angkan ng He ay nagbigay ng isang mababaw na ngiti nang makita niya ang mga kilos ni Xiaoyan. Wala. Ngumiti si Xiaoyan. Ang salitang iniluwa niya ay naging sanhi ng agarang pagdilim at lamig sa mukha ng ulo ng angkan ng He. Ang mga taong iyon mula sa Bloody Battle Mercenary Company ay nagpahayag din ng mga kulay abong mukha. Ang pag-asa sa kanilang puso ay unti-unting nawasak. Dahil iyan ang kaso, umalis ka na. Bagamat alam ng matandang ito na hindi ka isang ordinaryong tao, ang aking Hiklan ay hindi rin isang grupong walang pangalan. Kung gusto mo talagang magkagulo sa aking Hiklan, malamang na walang gaanong pakinabang sa iyo. Tumawa ang clan head ng Hiklan. Kung hindi siya bahagyang natatakot sa lakas ng kabilang partido, malamang na matagal na niyang puwersahang inatake at nahuli si Xiaoyan. Pagkatapos nito, ikukulong niya ang huli at pipilitin siyang pinuhin ang malakas na Fire Lotus bottle araw-araw. Umalis sa Qingshan Town sa loob ng 10 minuto at maaari kong ituring ito na parang walang nangyari. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang malamig na tawa ng pinuno ng Hiklan at dahan-daang nagsalita sa sarili niyang bilis. Hindi lang malamig na tumawa ang clan head ng Hiklan nang marinig niya ito kundi ang mga guards ng Hiklan ay tumawa din ng malakas. Ang taong ito ba ay isang tanga?
Talagang naglakas loob siyang magsabi ng mga ganoong arrogant na salita sa harap ng isang malakas na dawang. Ikaw ang unang taong naglakas loob na magsalita sa akin sa ganitong paraan sa loob ng maraming taon. Totoo ngang dapat katakutan ang kabataan. Unti-unting binawi ng clan head ng Hiklan ang kanyang tawa habang nagsasalita. Isang matinding kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Xiaoyan nang makita niya ito. Dahan-dahan niyang ipinilig ang ulo. Napakaraming tao sa mundong ito ang nag-iisip na sila ay dakila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at agad na itinutok iyon sa ulo ng angkan ng He na may malamig na ngiti sa gilid ng bibig. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at ang kanyang damit ay agad na lumipad sa kawalan ng hangin. Ang umaalon na Dao Qi ay biglang lumabas sa kanyang katawan nang hindi nagpipigil. Sa sandaling ito, isang buhawi ang tila bumangon mula sa lugar ng pagsasanay. Maraming crack lines na may Xiaoyan sa gitna ang nagsimulang kumalat na parang sapot ng gagamba. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay lumalampas na sa tuktok ng klase ng dawang. Ang pagbabago-bago ng kanyang aura sa sandaling ito ang pinakamatindi. Kaya naman, nang magbago ang kanyang mood, ang makapangyarihang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan na maihahambing na sa isang piling dawang ay lumabas sa kanyang katawan. Ang mga mukha ng lahat sa buong training ground kasama na ang pinuno ng Hiklan ay nagpakita ng pagkagulat na ekspresyon sa sandaling ihayag ang makapangyarihang Dao Qi. Ang aura na ito ay lumampas na sa dawang class. Ang katawan na kabilang sa ulo ng Hiklan ay inalog ng makapangyarihang Dao Qi at sapilitang umatras ng mahigit 10 hakbang bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, medyo mapatla ang kanyang mukha. Ang malamig na ngiti sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala. Hindi niya akalain na ang binatang ito sa kanyang harapan, na hindi mukhang mas matanda sa 20 taon, ay talagang eksperto sa klase ng Daohuang. Bahagyang gamulong ang lalamunan ng pinuno ng angkan ng He habang nakalunok ng laway. Tahimik niyang inilabas ang pait sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sa simpleng paghahanap ng gulo sa isang maliit na mersenaryong kumpanya, talagang haantong siya sa pag-provoke ng isang nakakatakot na tao. Nakatitig din si Nakagang, Ling Er, at ang iba pa kay Xiaoyan, na ang mga damit ay kamakaway, sa nakatulala na paraan. Sa kabila ng ilang distansya, ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay naging medyo mapurol sa ilalim ng pressure na iyon. Kung ikukumpara sa pagkabigla ng clan head ng Hiklan, ang pag-atake na natanggap nila ay walang alinlangan na ilang beses na mas malaki. Ito ay dahil malinaw na naunawaan nila na ang nakaitim na binata na ito ay naging isang Daozi lamang, hindi kahit isang Daoshi, ilang taon lang ang nakalipas. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang lumukso sa isang lawak kung saan makakalaban niya ang mga nangungunang eksperto sa loob ng imperyo. Ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay talagang hindi makatao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Bloody Battle Mercenary Company ay tumingin din sa lalaking nakaitim na nakasuot ng damit na walang hangin. Isang mabangis na kagalakan ang bumalot sa kanilang mga puso makalipas ang ilang sandali. Naligtas ang Bloody Battle Mercenary Company. Ang Dao Qi sa loob ng katawan ng ulo ng Hiklan ay dumadaloy ng ligaw at sinusubukan ang lahat ng makakaya upang labanan ang pressure na nagmumula kay Xiaoyan. Ang kanyang mga tingin ay paulit-ulit na dumaan sa kalmado at batang mukha na iyon habang may bagyo sa kanyang puso. Kailan lumitaw ang gayong batang piling Daohuang sa loob ng imperyo? Ang kaisipang ito ay nananatili sa kanyang puso. Sa isang tiyak na sandali, ang katawan ng ulo ng Hiklan ay nanginginig. Bigla niyang naalala ang matinding malaking labanan sa loob ng imperyo kamakailan na nagpabago sa sitwasyon sa loob nito. Ang pangunahing karakter ng malaking labanang iyon ay isang napakabata, lalaking nakasuot ng itim. Nanliit ang mga mata ng ulo ng Hiklan nang maisip niya ito. Malamig ang kanyang mga paa. Maging ang kanyang tono ay naging kakaiba dahil sa kanyang pagkagulat. Ikaw ang pinuno ng Yan Alliance, si Xiaoyan. Ang matalas na boses ng pinuno ng angkan ng He ay walang alinlangan na parang kulog na sumabog sa pandinig ng lahat ng tao sa loob ng training ground, na naging sanhi ng pagkapurol ng kanilang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 748. Higan.
Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang marinig niya ang nagulat na matalas na boses na lumabas sa bibig ng clan head ng He Clan. Wala siyang sinabi. Gayunpaman, ang umaalon na Dao Qi na tumangay sa kanyang katawan ay hindi hamina. Isang mahina, mabangis na liwanag din ang dumampi sa kanyang mga mata. Ang poster na ito ng tahimik na pagsang-ayon ni Xiaoyan ay naging dahilan upang ang mga paa ng ulo ng angkan ng He ay naging mas malamig-lamig. Ang kasalukuyang siya ay talagang nagkaroon ng salpok na iuntog ang kanyang ulo sa pader at mamatay. Sa lahat ng tao, bakit kailangan niyang pukawin ang pinaka-nakakatakot na taong ito sa buong Jiama Empire? Sa reputasyon na kasalukuyang mayroon ang Yan Alliance, malamang na sila ang magiging pangalawang Mystic Cloud Sect sa loob ng maikling panahon. Ang isang He Clan lamang ay isang bagay na madaling masira ng ilang beses sa mga mata ng isang napakalaking nilalang. Ang mukha ng clan head ng He Clan ay pabago-bago ng isip. Ilang sandali pa, nanginginig ang buong katawan niya nang maramdaman niya ang pressure mula sa malakas na aura. Nagmamadali niyang tinanggal ang lahat ng kanyang depensa bago yumuko at nagsalita ng may paggalang. Wala akong kamalay-malay na pinarangalan kami ni Chief Xiao sa iyong presensya. Sana ay maging mabait si Chief Xiao tungkol sa mga kasalanan ko kanina. Tiyak na pakikinggan ng He Clan ang intensyon ni Chief Xiao tungkol sa bagay na ito. Nagbabago mula sa kaninang madilim na lamig hanggang sa abang pagyuko na ito. Ang pagbabagong anyo sa pagitan ng dalawa ay naganap sa isang malapit na sandali. Ang lahat ng mga mersenaryo mula sa Bloody Battle Mercenary Company at ang mga gwardya mula sa angkan ng He ay napalaki ang kanilang mga bibig, at tinitigan ang pinuno ng angkan ng He na nakayuko ang kanyang katawan habang binubuka ang kanyang bibig, na tila isang katulong. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot sa kanila ng ilang kahirapan sa pagbawi. Ang pinuno ng angkan ng He ay walang pakialam sa mga titig sa paligid niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa pares ng paa sa di kalayuan. Paulit-ulit na namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bilang isang tao na nagtataglay ng ilang reputasyon at posisyon sa loob ng imperyo, narinig niya ang higit patungkol sa nakakapanghina ng lupa na malaking labanan, na nangyari sa Mystic Cloud Sect, kumpara sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, mas nauunawaan niya kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang taglay nitong nakaitim na damit, binata sa kanyang harapan. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas mula kay Chief Xiao, na kayang talunin maging si Yun Shan sa klase ng Daozang, kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas. Bukod dito, hindi siya nag-iisa. Ang malaking He Clan ay nangangailangan pa rin ng kanyang proteksyon. Kahit na ang He Clan ay nagtataglay ng ilang reputasyon sa hilagang kanlurang lugar na ito ay wala sa mata ng isang malaking nilalang tulad ng Yan Alliance. Kung talagang gusto ni Xiaoyan na mawala ang kanilang He Clan sa Jiama Empire, ang kailangan lang ay isang salita mula sa kanya. Kaya, ang gumapang ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang He Clan pagkatapos na umunlad ang mga bagay hanggang sa yugtong ito. Sa kabilang banda, kung siya ay kikilos ng matigas ang ulo pagkatapos na mahulaan ang pagkakakilanlan ng ibang tao, ang kanilang kapalaran. Malinaw niyang naiintindihan na si Xiaoyan ay hindi isang ordinaryong binata. Ang kanyang kalupitan sa kanyang kaaway ay hindi nagpatalo sa isang matandang tusong tao. Ang pagkilos na ito ng ulo ng He Clan ay naging sanhi din ng mga gwardya mula sa clan na matakot na lumipat. Hindi sila tanga at narinig din nila ang napakalaking nilalang na ito na kilala bilang Yan Alliance na isinilang sa loob ng imperyo. Nagamit pa rin nila ang kanilang katayuan bilang mga gwardya ng angkan ng He para magyabang sa harap ng mga mersenaryong kumpanyang ito. Gayunpaman, ang katayuang ito ay mahirap pagtagumpayan sa mga mata ng Yan Alliance, katulad ng agwat sa pagitan ng kanilang He Clan at ng mga mersenaryong kumpanya. Siya talaga ang pinuno ng Yan Alliance na tumalo kay Yun Shan, si Xiaoyan. Si Ling Kagang, at ang iba ay nagpakita ng gulat na mga mata habang nakatingin sila sa binata na nakasuot ng itim, na ang mga damit ay kumakaway sa kawalan ng hangin. Isang malakas na bagyo ang lumitaw sa kanilang mga puso. Bagamat nahulaan nila na mataas ang tingin kay Xiaoyan, hindi pa rin nila inisip na siya ang magiging bagong Panginoon sa limelight ng buong Jiama Empire, ang hepe ng Yan Alliance. Siyempre,
Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay hindi nila kailanman naisip ito, ngunit sa halip, hindi sila nang ahas na isipin ito. Ito ay dahil ang impresyon na iniwan ng pinunong ito ng Yan Alliance sa maraming tao sa loob ng Geama Empire ay na siya ay sobrang misteryoso at makapangyarihan. Itinuring pa nga siya ng mga puso ng ilang tao na parang Diyos na sinasamba. Nasira niya ang hindi gumagalaw na posisyon ng Misty Cloud Sect sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa loob ng Geama Empire. Kaya naman, ang kanyang posisyon ay hindi pangkaraniwang mataas. Kahit na alam nila na ang pangalan ni Xiaoyan ay katulad ng pinunong iyon ng Yan Alliance, ipinagpatuloy pa rin nila ang pag-iisip na ito. Pilit ding napalunok ng laway ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Napuno ng pagkabigla ang kanyang puso. Sinong mag-aakala na itong munting mersenaryong kumpanya nila ay talagang makikipagkaibigan sa isang maalamat na tao? Kung ang balitang ito ay kumalat, malamang na ang kanilang Bloody Battle Mercenary Company ay magiging kilala sa buong imperyo. Matagal ang kanilang pagkagulat bago unti-unting nawala. Palihim na pinahid ni Nakagang at Ling-Er ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Medyo naninigas ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mula nang lumitaw si Xiaoyan, paulit-ulit niyang dinadala ang pagkabigla sa kanila. Ngayon pa lang, kusang naramdaman ng kanilang mga puso ang pamamanhid na hindi nakabawi sa gulat na naramdaman nila kanina. Nagulat din si Xiaoyan sa pagbabago ng ulo ng Hiklan tulad ng iba sa una. Agad niyang tiningnan ang matandang ito na may mas malalim na kahulugan. Itong matandang ito talaga ay hindi naiintindihan ang mga oras. Matapos maunawaan na hindi siya kalaban para sa kanyang kalaban, talagang nagawa niyang baguhin ang kanyang kaisipan at makuha ang pinakakapakipakinabang na sitwasyon. Malinaw na naiintindihan ng puso ni Xiaoyan na kung pananatilihin pa rin ng matandang ito ang kanyang ugali mula pa noong una kahit na mahulaan na ng matandang ito ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya lalabanan ang paggamit ng mga masasamang paraan upang maalis siya at ang Hiklan sa likod niya mula sa Geama Empire. Gayunpaman, pinili ng pinuno nitong Hiklan ang mentalidad na kailangan niya sa pinakamabilis na bilis pagkatapos mag-alinlangan sa loob ng maikling panahon sa loob ng kanyang puso. Pagkatapos nito, isinuko niya ang dignidad na taglay ng pinuno ng isang angkan at ibinunyag kay Xiaoyan ang isang nakakainis na panig. Ang ganitong uri ng pagbabago ay maaaring magmukhang medyo walang kahihiyan sa ibang mga tao, ngunit mula sa paraan ng pagtingin ni Xiaoyan, ang matandang ito ay isang taong kayang tanggapin ang inilabas. Hindi niya ilalagay sa panganib ang angkan dahil sa kanyang sandali ng pagmamalaki. Sa mahigpit na pagsasalita, maaari siyang ituring na isang kwalipikadong tao na namamahala sa isang angkan. Ang makapangyarihang Daochi na lumabas sa katawan ni Xiaoyan ay dahan-daang binawi. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at nagtanong. Bakit? Hindi mo ba gusto ang Fire Lotus bottles na iyon? Agad na bumuhos ang malamig na pawis mula sa ulo ng Hiklan nang marinig ito. Bahagya siyang tumawa at sinabing. Nagbibiro si Chief Xiao. Nabulag ako kanina. Kaya nga naisip kita. Ngayong nalaman ko na ang pagkatao mo, hindi ako maglalakasloob na saktan ka kahit na mayroon pa akong lakas ng loob. Ano ang pangalan mo? Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang nagtatanong. Higan. Ang pinuno ng angkan ng He ay nagmamadaling sumagot. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Sinulyapan ng kanyang tingin ang mga miyembrong iyon mula sa Bloody Battle Mercenary Company sa bukas na lupa at mahinahong nagsalita. Mayroon akong lumang relasyon sa Bloody Battle Mercenary Company. Hayaan mo na ang bagay na ito ngayon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging mabisyo kung lihim kang gagamit ng anumang taktika. Susunod ako kay Chief Xiao. Hihihi. Kung alam ko lang kanina na kilala ng Bloody Battle Mercenary Company si Chief Xiao, hindi na sana ako nakipagsiksikan kahit nabigyan pa ako ng lakas ng loob. Isaalang-alang ko ang bagay ngayon bilang isang pagkakasala mula sa akin, Higan. Siguradong makakahanap ako ng pagkakataon para humingi ng tawad sa iilang pinuno sa loob ng Bloody Battle Mercenary Company. Nagmamadaling tumanggaw si Higan. Agad na bumaling ang kanyang tingin at nilaybot ang lahat ng naruroon habang nakangiting palakaibigan. Nang makita ang ngiti ni Higan, mabilis na ikinulong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga kamay. Alam niya na sa lakas ni Higan,
hindi mahirap ang pagpatay sa Bloody Battle Mercenary Company. Kung hindi dahil kay Xiaoyan, namatay na sila, lalo pa ang nakatayo dito. Kaya, sa kabila ng kapangyarihan ni Xiaoyan, hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano ng labis. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Itong si Higan ay talagang marunong maging magalang. Sa orihinal, dahil sa kanyang lakas, ang puwersahang pagpatay kay Higan ay maaaring magawa sa pamamagitan ng isang pag-iisip. Gayunpaman, mayroong isang hiklan na sumali sa likod ng Higan. Ngayong malapit nang mag-retreat si Xiaoyan, natural na ayaw niyang gumastos ng napakalaking pagsisikap na kumilos laban sa hiklan. Kaya naman, ito ay isang magandang pagtatapos upang siya ay umatras sa harap ng kahirapan. Hihihi. Chief Xiao. Ang aking hiklan ay nakatanggap din ng imbitasyon mula sa Yan Alliance. Ang matandang ito ay nag-isip ng mahabang panahon at malamang nasasali sa alyansa. Mag-aambag kami sa Yan Alliance sa hinaharap. Sa oras na iyon, hihihi. Ako ay magiging subordinate ni Chief Xiao at kakailanganin mong bigyan ako ng maraming pagkakataon. Nakahinga rin ng maluwag si Higan nang makitang tumango si Xiaoyan. Agad naman siyang tumawa. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya napigil ang tumawa nang marinig iyon. Ang matandang ito ay maaaring ituring na isang kawili-wiling tao. Gumamit lang siya ng ilang pangungusap para gawing amo at subordinate ang kanilang relasyon. Gayunpaman, medyo alam ni Xiaoyan ang tungkol sa plano ni Kuya mula sa mga salitang ito. Tahimik niyang pinuri sa loob ng kanyang puso. Tila pinaplano ni Kuya na unti-unting kontrolin ng Yan Alliance ang maraming paksayon sa loob ng imperyo. Tulad nito, ang lakas ng Yan Alliance ay talagang tataas. Natural kong tatandaan ito hanggat ang isa ay tapat sa alyansa. Kung magbibigay ka ng malaking merito sa hinaharap, hindi ako mangangahas na sabihin na papayagan kitang magtagumpay sa isang dawwang ngunit hindi isang problema ang tulungan kang maabot ang rurok ng klase ng dawwang. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Agad na sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Hugan nang marinig ang pangakong ito mula kay Xiaoyan. Sa edad niyang ito, ang hirap na subukang itaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang bituin. Hindi niya pinangarap na maabot ang klase ng dawwang. Ang kakayahang maabot ang rurok ng klase ng dawwang ay ang limitasyon na pinangarap niyang pangarapin. Agad siyang nagpaabot ng magalang na pasasalamat. Hayaang matapos ang usapin ngayon. May mga bagay pa akong kailangan na pumasok sa Magical Beast Mountain Range. Naniniwala ako na maaayos mo ang mga isyo dito ng maayos. Dahan-daang nagsalita si Xiaoyan. Talagang hindi kita pababayaan, Chief. Magalang na sagot ni Hugan. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Lumingon siya at tiningnan ang namumutlang Kagang. Bahagya siyang ngumiti at pamitik ng medicinal pill kay Kagang gamit ang kanyang daliri. Uncle Kagang, ang medicinal pill na ito ay makapagpapagaling sa iyo ng lubusan sa loob ng maikling panahon. Sa hinaharap, ang hiklan ay hindi na mag-iisip tungkol sa iyong Bloody Battle Mercenary Company. Binobola mo ako, binobola mo ako. Na. Hindi inaasahan na ang nakababatang kapatid na si Xiaoyan ang pinuno ng Yan Alliance. Ako. Walang magawang nagsalita si Kagang. Ang pinakamalakas na tao na nakita ng matapat na mersenaryong ito sa kanyang buhay ay ang pinuno ng hiklan. Si Xiaoyan, na pinuno ng Yan Alliance, ay medyo malayo sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang binata noon, na nakilala niya ng nagkataon sa kagubatan ng bundok, ay talagang magiging master ng pinakamalakas na paksayon sa loob ng Jiama Empire makalipas ang ilang taon. Ngumiti si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Kagang at sinabing, naayos na ang usapin ngayon. May iba pa akong importanteng bagay at magpapahinga muna ako. Pagkasabi nito, huminto ang kanyang tingin kay Ling-er na ang maningning na mga mata ay nakatitig sa kanya sa tabi ni Kagang. Bahagya siyang ngumiti, iginalaw ang kanyang katawan at nag-transform sa isang itim na anino na bumaril sa langit. Nagulat ang mga mata ni Ling-er habang nakatingin sa itim na figure na mabilis na nawala sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na kumikislap sa loob nito.
Ang kapangyarihan at impluwensyang naging dahilan upang ang isang dalubhasang dawang ay mabalisa sa pag-angat ng isang braso ay walang alinlangan na nagtataglay ng isang mahusay na pagkahumaling sa napakaraming kabataang babae. Ang malakas ay magpakailanman ang pinakakumikinang na pag-iral. Si Xiaoyan ay kasalukuyang nagtataglay ng gayong kwalipikasyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 749. Malalim na pag-iisa. Isang itim na figure ang lumipad sa malawak na kagubatan ng bundok sa paraang parang kidlat. Ang pressure na dulot ng kanyang napakabilis na paglipad ay nagdulot ng mahabang kanal na nabuo sa ibabaw ng dagat ng mga puno sa ibaba. Ilang sandali pa bago unti-unting nawala ang kanal. Ang itim na figure ay natural na siyang tumulong sa Bloody Battle Mercenary Company na ayusin ang ilang problema. Si Xiaoyan iyon. Hindi siya nag-aalala na si Higan ay lihim na gagamit ng anumang maling taktika. Ito ay dahil alam niya na ang lahat ng mga taktika ay walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Ang maliit na angkan ng He ay maaaring magkaroon ng ilang reputasyon sa loob ng hilagang kanlurang bahagi ng imperyo, ngunit mula sa punto ng view ng Yan Alliance, ito ay isa lamang paksayon na halos hindi mahuli ang mata ng alyansa. Hindi ito mangangailangan ng labis na pagsisikap upang maalis ang He clan. Kaya naman, kalmadong umalis si Xiaoyan pagkatapos malutas ang problema. Wala siyang iniwan nang umalis siya sa pagkakataong ito. Sa huli, hindi siya nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan kay Kagang at sa iba pa. Ang pabor na magbigay ng tirahan kay Xiaoyan noon ay nabayaran na matapos silang iligtas ni Xiaoyan ng 2 beses. Maraming iniisip ang pumasok sa puso ni Xiaoyan nang biglang tumaas ang bilis ng paglipad niya. Sa wakas ay nabawasan ang kanyang bilis pagkatapos ng halos 10 minuto. Ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay nakaflap at ang kanyang katawan ay nakapasok sa lambak ng bundok na nakatago sa pagitan ng ilang mga taluktok ng bundok. Naramdaman ni Xiaoyan ang malamig na titig sa sandaling pumasok ang kanyang katawan sa lambak. Nag-init lang ng kaunti ang titig pagkatapos magwalas sa mukha ni Xiaoyan. Ang titig na iyon ay natural kay Medusa, na nanatiling bantay sa lugar na ito. Kaya naman, hindi ito pinansin ni Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan at sa susunod na pagpapakita niya, nasa tabi na niya ang napakalaking kulayob na light cocoon. Naayos mo na ba ang iyong mga bagay? Itinaas ni Medusa ang kanyang mga mata at random na nagtanong nang makita niyang lumitaw si Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Halos binanggit niya ang bagay mula kanina. Gayunpaman, hindi nagpakita ng maraming interes si Medusa sa bagay na ito. Ito ay isa lamang dawang at isang pangkaraniwang mersenaryong kumpanya. Sa makatuwid, nahirapan itong maging sanhi ng kanyang Pegas isa. Lalong lumalakas ang pagbabago-bago ng iyong aura. Ang Dao Qi sa iyong katawan ay paulit-ulit ding lumalabas. Sa hitsura nito, kailangan mong magmadali at mag-retreat. Malinaw na binigyang pansin ni Medusa ang sitwasyon ng katawan ni Xiaoyan kumpara sa bagay na iyon. Nakakunot ang noo niya habang nagsasalita. Sa hitsura ng kanyang paningin, ang kasalukuyang Xiaoyan ay parang salon na puno ng mga butas. Si Dao Qi ay paulit-ulit na tumatagos mula sa mga butas na ito. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at tumango. Ang aura na pinakawalan niya kanina ay naging dahilan upang ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay lalong nawalan ng kontrol. Bukod dito, ang pinakaproblema ay ang natural na enerhiya ay nagsimulang bumuhos ng walang tigil sa kanyang katawan. Naging sanhi ito ng lalong pagkagulo ng loob ng kanyang katawan. Napipilitan ako ng oras at plano kung magsimula ng malalim na pag-urong ngayon. Sa aking pag-urong, tatatakan ko ang kuweba ng bundok. Ipaubaya ko si Ziyan sa iyo. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago agad nagsalita. Oo, bahagyang tumango si Medusa. Agad siyang nag-alinlangan sandali at sinabing, hindi pa ako babalik sa lahi ng taong ahas sa paglalakbay na ito pabalik sa Jiama Empire. Baka bumalik ako sa tribo kapag umalis ka na sa iyong retreat. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagtanong. Kailangan mo ba akong bumalik sa iyo? Hindi na kailangan. Ang mga tao ay hindi tinatanggap ng aming lahi ng taong ahas. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng ilang hindi kinakailangang gulo kung sasama ka.
Gumalaw ang ekspresyon ng Medusa bago bumigkas ng mahinang pagtanggi ang kanyang bibig. Napahawak si Xiaoyan sa kanyang ulo sa kahihiyan nang makita niya ito. Sinabi niya, "Kung ganoon, kalimutan na natin ito. Iyon. Iimpake ko muna ang kuweba ng bundok at sisimulan ko ang pag-urong saglit. Iiwan ko si Ziyan sa iyo." Ibinaba ni Medusa ang kanyang baba. Hindi na nagpatagal pa si Xiaoyan nang makita niyang tumango ito. Ang magulong Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay nagdulot sa kanya ng matinding kakulangan sa ginhawa. Kaya naman, kumislap ang kanyang katawan at sumugod siya sa yungib ng bundok. Pagkatapos nito, inayos niya ang lugar na ito kung saan siya magsasagawa ng mahabang pag-urong sa gitna ng mahinang pagsabog. Ipinadala ni Medusa si Xiaoyan sa yungib ng bundok gamit ang kanyang mga mata. Hindi niya sinasadyang naikuyom ang kanyang kamay at mabilis na nagbago ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nagpakawala siya ng walang magawang buntong hininga. Ang lalaking ito ay tila medyo natakot na sundan siya sa tribo ng taong ahas. Ang pag-aayos ng kuweba ng bundok ay tumagal ng humigit kumulang 10+ minuto bago natapos. Pagkatapos nito, si Xiaoyan, na natatakpan ng alikabok ng bato, ay umubo at naglakad palabas. Dumating siya sa lugar kung saan naroon ang napakalaking kulay purple na kakon at marahang tinapik ito. Tumawa siya. "Bata, magsasagawa rin ako ng retreat at aanyayahan ko ang iyong old sister Kailing na alagaan ka sa panahong ito. Umaasa ako na makumplito mo ang iyong ebolusyon kapag lumabas ako sa aking pag-urong. Kung hindi, iiwan kita sa ilang na ito at hahayaan ang iba pang mga magical beast na ubusin ka na parang tonic." Ang light cocoon na iyon ay biglang lumiwanag ng kaunti nang tumunog ang boses ni Xiaoyan. Para bang kinakalaban siya ng maliit na kasama nito. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan nang makita niya ito. Si Medusa sa gilid ay walang magawa ding umiling. Ang lalaking ito ay may mood pa ring magbiro kahit sa sandaling ito. Tinapik muli ni Xiaoyan ang light cocoon. Lumingon siya kay Medusa at bahagyang ngumiti. "Natatakot ako na mahihirapan ka sa pagkakataong ito. Hindi ko rin alam kung gaano katagal ang gagawin ko sa tagumpay na ito. Kung tama ang hula ko, mangangailangan ito ng hindi bababa sa kalahating taon." "Relax, kalahating taon na lang." Tinanggal ni Medusa ang itim na buhok sa kanyang noo gamit ang kanyang kamay at mahinang nagsalita. "Hanggat walang espesyal na sitwasyon, babantayan ko kayong dalawa hanggang sa matagumpay kayong makalabas." Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan nang marinig niya ito. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang mga kamay kay Medusa. Bigla siyang tumalikod at humakbang papunta sa kuweba ng bundok. Ilang sandali pa ay pumasok na ang kanyang katawan sa dilim sa kuweba. Kasunod ng pagkawala ng kanyang katawan, ang kuweba ng bundok ay biglang naglabas ng malalakas na ingay. Kaagad, isang tumpok ng malalaking bato ang gamulong at nahulog, na mahigpit na nakaharang sa pasukan sa yungib. Ang walang pakialam na ekspresyon ni Medusa sa wakas ay nagpakita ng kalungkutan habang nakatingin sa pasukan ng kuweba na naging isang tambak ng mga durog na bato. Walang nakakaalam kung kailan makakaalis si Xiaoyan pagkatapos gawin ang retreat na ito. Natahimik sandali si Medusa bago tahimik na bumantong hininga. Mahina siyang bumulong. "Sana, matagumpay mong makumplito." Ang kuweba ng bundok ay hindi kasing dilim ng inaakala. Ang ilang mga bato sa liwanag ng buwan ay inilagay sa mga dingding ng kuweba. Ang mahinang banayad na liwanag ay nakakalat sa buong kuweba. Hindi masyadong nanlilisik at hindi rin masyadong madilim. Naka-crossleg si Xiaoyan sa isang berdeng bato. Ang berdeng bato na ito ay malinaw na naglalaman ng ilang mga pira-piraso ng jade at malamig ang pakiramdam nang umupo siya dito. Naglalaman ito ng isang tiyak na benepisyo sa pagtiyak ng pagiging alerto ng isang tao. Sinulyapan ni Xiaoyan ang berdeng batong ito bago niya biglang naalala ang kulay berdeng fire lotus noon. Ang pagsasanay sa ibabaw nito ay hindi lamang makapagbibigay daan sa isang tao na mapataas ang bilis ng pagsipsip ng isang tao ngunit mayroon din itong mga benepisyo ng isang paunang pagpipino. Ito ay talagang isang tunay na katulong sa pagsasanay. Sa kasamaang palad, ito ay nawasak ng Fallen Heart Flame habang siya ay nasa ilalim ng lupa. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago ang mga kamay niya ay agad na nagselyo. Sa oras lamang na huminga ang isa, nakapasok na siya sa kanyang estado ng pagsasanay ng walang anumang mga hadlang. Ang sitwasyon sa loob ng kanyang katawan ay lumitaw sa kanyang isip sa sandaling pumasok siya sa kondisyon ng pagsasanay. Tiningnan niya ang mala-torrent na Dao-Chi na tumatakbo sa loob ng kanyang mga ugat sa isang magulong paraan. Walang magawa siyang umiling. Mapalad na ang katawan niyang ito ay sumailalim sa refinement ng mga espiritual na gamot at heavenly flames ng maraming beses. Kung hindi, ang pag-aalsa ng Dao-Chi sa antas na ito ay magdudulot sa kanya ng sakit sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Dahan-daang inalis ni Xiaoyan ang mga distractions mula sa kanyang isipan habang ang kanyang isip ay nagsimulang pamahalaan ang pag-aalsa ng Dao-Chi sa loob ng kanyang katawan. Sa tulong ng kanyang makapangyarihang spiritual strength, itong Dao-Chi na ito, na random na umaalingaw-ngaw, ay hinabol sa dalawang chi path sa loob ng maikling panahon. Sinundan ng Dao-Chi ang ruta ng flame mantra at mabilis na nailipat. Habang ito ay umiikot, isang kakaibang pakiramdam, na tila umiiral sa loob ng kanyang espiritu, ay dahan-daang lumitaw sa puso ni Xiaoyan. Ang nakapalibot na natural na enerhiya sa labas ng kuweba ay nagsimulang tumalon ng husto nang ang kakaibang pakiramdam na ito ay sumalakay sa puso ni Xiaoyan. Mabilis itong umikot bago bumuo ng maliit na umiikot na funnel sa hangin sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Ang mas maliit na bahagi ay konektado sa templo ni Xiaoyan habang ibinuhos nito ang napakalaking ligaw at marahas na enerhiya sa katawan ni Xiaoyan. Agad na kumunat ang noo ni Xiaoyan sa loob ng kanyang puso kasunod ng pagbuhos ng napakalaking enerhiya. Ang density ng enerhiya sa loob ng lambak ay medyo lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ito ay hindi inaasahan na ito ay malakas sa simula. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Gumalaw ang kanyang isip, at isang jade green na apoy ang biglang lumitaw ng walang anumang paunang babala, na ganap na bumabalot sa kanyang katawan. Matapos lumitaw ang jade green na apoy, wala na itong oras na ilabas ang temperatura nito nang magsimula itong gumalaw ng dahan-dahan sa ilalim ng utos ni Xiaoyan. Sa wakas, ang jade green na apoy ay unti-unting napalitan ng hindi nakikitang apoy. Ito ay nakakagulat na Fallen Heart Flame. Ang Fallen Heart Flame ay ganap na nakabalot sa katawan ni Xiaoyan, na tila isang layer ng mga damit na apoy. Ang bilis ng ligaw, marahas na enerhiya mula sa paligid, na mabilis na bumubuhos sa katawan ni Xiaoyan, ay agad na huminto. Sa ilalim ng proteksyon ng Fallen Heart Flame, ang medyo may batik-batik na natural na enerhiya ay mapapadalisay ng isang beses sa pamamagitan ng espesyal na epekto ng Fallen Heart Flame pagkatapos na dumaan dito. Sa ganitong paraan, ang presyon sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay agad na nabawasan. Sumipol ang enerhiya sa loob ng kuweba ng bundok. Makukulay na may batik-batik na mga hibla ng enerhiya na magkakaugnay sa isa't isa. Maliwanag at magagandang kulay ang lumiwanag sa loob ng kuweba, na nagbibigay daan dito na magmukhang napakaganda. Sa gilid ng hindi mabilang na ilaw ng enerhiya ay si Xiaoyan, na naka-cross-legged. Ang pagsulong mula sa isang dawwang hanggang sa isang dawwang ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang pagsulong sa klase na ito ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang malaking dami ng enerhiya, tulad ni Zian. Ang gayong napakalaking dami ng enerhiya ay natural na hindi isang bagay na maaaring makamit sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, maaari lamang umasa ang isang tao sa pag-iipon ng enerhiya sa loob ng mahabang panahon upang makumplito ang proseso ng pagbabago. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay na ng mga kwalifikasyon upang umabant sa klase ng Daohuang. Kaya naman, ang kasalukuyang kanya ay nangangailangan lamang ng sapat na lakas upang siya ay umasenso. Kapag nakumpleto na niya ang pagtitipon ng enerhiya, ang pagsulong sa Daohuang ay isang bagay na madaling makamit. Ang tanging disbentaha ay ang pagsulong na ito ay mangangailangan ng medyo mahabang panahon. Battle Through the Heavens. Kabanata 750. Pagbabago. Ang konsepto ng oras ay medyo malabo sa loob ng kagubatan ng bundok. Ito ay higit pa sa loob ng tahimik na lambak. Sa sandaling ito, isang buwan na ang lumipas mula nang simulan ni Xiaoyan ang kanyang pag-atres. Gayunpaman, walang kahit katiting na kaguluhan sa loob ng lambak. Maging ang napakalaking kulay ube na mapusyaw na kakon,
na naging anyo ni Zian, ay nagpapalabas pa rin ng maliwanag na kinang sa tuloy-tuloy na bilis. Walang kahit nakititing na senyales na sinira niya ang kakon para lumabas dito. Medyo walang magawa si Medusa sa harap nito. Medyo minamaliit niya ang kalawakan ng enerhiya na kailangan ni Zian para sumulong. Hinaplos ni Medusa ang kanyang baba habang naka-crossleg sa isang napakalaking bato. Saglit na huminto ang kanyang tingin sa magaan na kakon bago hindi sinasadyang lumingon sa kuwebang natatakpan ng hindi mabilang na mga pira-pirasong bato. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makitang wala pa rin kahit kaunting aktibidad doon. Ang aura ni Xiaoyan ay naging bahagyang hindi nakikita 3 araw pagkatapos niyang mag-retreat. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nakatago ang kanyang aura. Kahit nasa lakas ni Medusa, malabo lang niyang maramdaman ang bahagyang aura sa loob ng lambak kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Alam niya na ang kasalukuyang Xiaoyan ay nakararanas ng panahon ng pagtahak sa tamang landas mula sa tuktok ng klase ng Dawang patungo sa klase ng Dawhuang. Sa sandaling tunay na nawala ang kanyang aura, matagumpay na siyang nakasulong sa isang piling Dawhuang. Ang 2 taong ito ay talagang sumusubok sa pasensya ng isa. Walang magawang bumuntong hininga si Medusa. Naiiwas lamang niya ang tingin at dahan-daang pumikit habang papasok na rin siya sa kanyang training mode. Maaari lamang niyang gamitin ang pagsasanay upang magpalipas ng oras sa ilalim ng mahirap na gawain ng paghihintay at pagprotekta. Kung hindi, talagang masusubok nito ang pasensya ng isang tao sa sukdulan. Ang mga araw sa loob ng lambak ay dumaan sa ganitong paraan ng sunod-sunod. Mabilis silang damaloy ng walang anumang malaking pagbabago. Ang anumang ingay mula sa labas ng mundo ay nahirapang kumalat sa lugar na ito. Nagbigay ito kina Xiaoyan at Zian ng pinakatahimik na kapaligiran para umasenso. Ang ilang mga pagbabago ay lumitaw sa gitna ng mga tahimik na araw na ito mga 2 buwan pagkatapos ng pag-atres ni Xiaoyan. Ang pinagmulan ng pagbabagong ito ay dahil kay Xiaoyan. Si Medusa ay lumiliko sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsasanay at pagprotekta gaya ng kanyang ginagawa. Gayunpaman, nang papasok na siya sa kanyang training mode, bigla niyang naramdaman na ang enerhiya sa loob ng lambak ay naging parang kumukulong tubig na kumukulo dahil sa matinding pagbabago nito. Agad siyang nagulat at mabilis niyang sinundan ang pinanggalingan. Ito ang nakakagulat na lugar kung saan si Xiaoyan ay nagsasagawa ng kanyang pag-urong. Ang taong ito. Bahagyang nagtaas ng kilay si Medusa. Nararamdaman niya na ang siksik na enerhiya sa loob ng lambak ay nagtitipon sa loob ng kuweba ng bundok na iyon sa isang nakakabaliw na paraan. Bukod dito, ang bilis ng pagsasama-sama na ito ay tumataas din. Sa huli, nakabuo talaga ito ng malaking pag-ikot ng enerhiya sa hangin sa ibabaw ng lambak, na 12-dosenang talampakan ang lapad. Ang gitna ng pag-ikot na iyon ay ang kuweba. Bakit napakalaki din ang lakas na kailangan niya para umasenso? Natigilan si Medusa habang tinitignan ang napakalaking pag-ikot sa kanyang ulo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan ng pag-iisip. Hindi parang hindi niya naranasan ang pagsulong mula sa isang dawang tungo sa isang dawhuang. Ang prosesong iyon ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang malaking halaga ng enerhiya. Gayunpaman, hindi ito nangyari tulad ng nakakabaliw na atraksyon ni Xiaoyan sa natural na enerhiya, hindi ba? Siyempre, hindi alam ni Medusa na ang isang ordinaryong dawang na sumusulong sa isang dawang ay hindi mangangailangan ng ganoong ligaw na pag-agaw ng enerhiya. Ito ay dahil ang enerhiya na kanilang hinihigop ay maaari lamang dumaan sa pagpipino ng paraang chi sa loob ng kanilang katawan. Gayunpaman, iba ito para kay Xiaoyan. Mayroong hindi lamang isang makapangyarihan at mapagmataas na tulad ng Chi Method Flame Mantra sa loob ng kanyang katawan ngunit mayroon ding pagkakaroon ng 3 uri ng Heavenly Flames. Pinoprotektahan ng Heavenly Flames na ito ang kanyang katawan sa lahat ng oras. Ang natural na enerhiya na bumubuhos sa kanyang katawan ay kailangang dumaan sa 3 checkpoint na ito. Kaya naman, ang isang enerhiya na kasing kapal ng braso ng isa ay mabilis na magiging isang sinulid na kasing liit ng hinlalaki ng isa pagkatapos dumaan sa 3 checkpoint na ito. Higit pa rito, pagkatapos na pumasok ang enerhiya sa kanyang katawan at sumailalim sa refinement ng Flame Mantra Chi Method, ang lakas ng thumb size na ito ay bababa muli.
Sa ganitong paraan, ang enerhiya na maaaring makuha ni Xiaoyan ay natural na lumiit ng malaki sa mga tuntunin ng laki. Siyempre, ang laki ay maaaring lumiit ngunit ang enerhiya na iyon ay nagbigay kay Xiaoyan ng walang limitasyong mga benepisyo. Sa gayong dalisay na Dao Qi, ang kanyang pundasyon sa klase ng Dao Huang ay magiging mas matatag kumpara sa isang ordinaryong Dao Huang. Magkakaroon ng mahalagang gamit ang puntong ito kapag sumulong siya sa mas mataas na klase sa hinaharap. Ang disbentahan na nilikha ng prosesong ito ay nangangailangan siya ng mas malaki at mas nakakatakot na dami ng enerhiya upang sumulong kung ihahambing sa isang ordinaryong tao. Ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang hindi pangkaraniwang kababalaghan mula noong una. Ang makulay na pag-inog ng enerhiya ay dahan-daang umiikot sa hangin habang ang natural na enerhiya ay paulit-ulit na hinihigop. Kasunod ng lakas ng paghila mula sa pag-inog na unti-unting lumalakas, maging ang enerhiya sa labas ng lambak ay nagsimulang bahagyang mag-ipon patungo sa maliit na lambak. Natural na naramdaman ni Medusa ang sitwasyong ito. Bahagyang nagbago ang kanyang magandang mukha. Ang Magical Beast Mountain Range na ito ay mayroong maraming malalakas na magical beasts. Masyado silang sensitibo sa enerhiya. Ang hitsura ng tulad ng isang matinding ripple sa lugar na ito ay tiyak na maakit sa kanila. Ang kulay purple na light cocoon na naging anyo ni Zian ay tila naapektuhan ng matinding ripple ng natural na enerhiya tulad ng medyo nagbago ang magandang mukha ni Medusa. Agad itong nagbuga ng matinding purple glow. Sa ilalim ng lilang liwanag na iyon, isang bahagi ng natural na enerhiya sa loob ng lambak ang humiwalay at mabilis na sumugod patungo sa kakon. Sa isang iglap, paulit-ulit na lumitaw ang tunog ng pagsipol ng enerhiya sa loob ng lambak. Dalawang ligaw na puwersa ng pagsipsap ang dumaan sa kalangitan at pilit na hinayla ang lahat ng enerhiya na maaari nilang masipsap bago nilalamon ang lahat. Ang lakas ng pagsipsap ng lambak ay tumaas, at maging ang ilan sa panlabas na likas na enerhiya ay nagsimulang mabilis na umahan patungo sa lambak. Ang dalawang taong ito ay hindi man lang handang tumahimik kapag umaban sila. Agad na umiling si Medusa nang walang magawa nang makita niya ito. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa kalangitan sa itaas ng lambak. Inilibot niya ang kanyang magagandang mata sa paligid bago ang kanyang kamay ay biglang bumuo ng maraming komplikadong mga selyo ng kamay. Unti-unting naging solemn na ang ekspresyon niya. Habang sumasayaw ang mga kamay ni Medusa at bumubuo ng maraming after images, biglang nag-iba-iba ang hangin sa itaas ng lambak sa kakaibang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang puwang na ito ay naging sobrang baluktot. Ang makulay na pag-inog ng enerhiya ay dahan-daang natatakpan sa ilalim ng pagbaluktot ng espasyo. Space Seal. Ang pag-alog ng kalawakan ay naging mas matindi. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Medusa. Ilang sandali pa bago biglang nagbago ang selyo ng kamay niya habang sumisigaw siya sa malalim na boses. Nang tumunog ang kanyang sigaw, biglang tumigas ang nakapalibot na espasyo habang mabilis na kumalat ang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago. Sa wakas, sakop nito ang buong lambak ng bundok. Kasunod ng pagkalat ng pagbabago-bagong ito, ang ligaw na pagsipsip na ibinubuga mula sa lambak ay dahan-daang itinago. Nakahinga lang ng maluwag si Medusa matapos gawin ang lahat ng ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa lambak para lamang makita na wala itong laman. Gumalaw ang kanyang katawan at dahan-daang naglakad patungo sa lambak. Biglang yumanig ang kalawakan nang maabot ng kanyang katawan ang isang tiyak na hangganan. Unti-unting nawala ang kanyang figure. Ang nawawalang Medusa ay dahan-daang muling lumitaw sa loob ng lambak. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang makulay na alon ng enerhiya sa hangin. Pinunasan ng kanyang maselang kamay ang pawis sa kanyang makinis na noo. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang lakas, kailangan pa rin niyang ubusin ng husto ang sarili upang mailok ang espasyo ng lambak na ito. Gayunpaman, maswerte na muli ang aktibidad sa lugar na ito. Kung hindi maiiwasang makaakit ito ng iba't ibang makapangyarihang magical beasts kapag tumagal ang oras. Bagamat hindi natatakot si Medusa, kung ang dalawang taong nagsasagawa ng pag-urong sa loob ng lambak ay maapektuhan ng labanan, ang mga resulta ay medyo hindi kanais-nais. Sa ganitong paraan, kahit na mayroong isang tao o isang magical beast na lumilipad sa lambak,
magiging mahirap para sa kanila na tuklasin ang anumang mga palatandaan ng lambak hanggat ang kanilang lakas ay hindi pa hihigit sa akin. Ang dalawang taong ito ay talagang hindi pinapayagan ang isa na magpahinga. Muling umupo si Medusa na nakakross ang paa sa napakalaking bato at tumawa ng mapait sa sarili. Matapos tumunog ang kanyang boses, dahan-daang ipinikit ni Medusa ang kanyang mga mata at nagsimulang makabawi mula sa matinding pagod kanina. Itinago ng lambak kung saan ang espasyo ay natatakan ang matinding pagbabago bago sa tulong ni Medusa. Gayunpaman, ang napakalaking makulay na enerhiya na umiikot sa hangin ay hindi nawala. Sa halip, ito ay naging masiksik habang lumilipas ang panahon. Ang magaan na kakon sa loob ng lambak at si Xiaoyan sa kuweba ay paulit-ulit na sumisipsip ng malaking halaga ng enerhiya mula dito. Ang oras ay tahimik na dumaan sa ilalim ng katahimikang ito kung saan ang bawat araw ay pag-uulit ng nakaraan. Hindi ko namamalayan, 3 buwan na ang nakalipas mula nang mag-retreat si Xiaoyan. Gayunpaman, ang dalawang tao sa loob ng lambak ay hindi pa rin nagpakita ng kahit katiting na senyales ng paglabas sa kanilang pag-urong. Nagdulot ito ng matinding kawalang kakayahan ni Medusa. Ang oras ay mabilis na dumaloy tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri ng isa. Nang ang oras na lumipas sa loob ng lambak ay umabot sa ika-4 na buwan, si Medusa, na nasa pagsasanay, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang magandang mukha ay malamig sa yelo. Sa sandaling ito, isang 7 kulay na kaliskis ng ahas ang biglang lumitaw sa kanyang makinis na noo. Bukod dito, paulit-ulit itong naglalabas ng malabong makulay na liwanag. Marahang hinaplos ng maselang kamay ni Medusa ang 7 kulay na sukat sa kanyang noo. Ang kanyang aura ay naging medyo magulo sa unang pagkakataon. Ang sukat na ito ay nilikha mula sa isang pagtapak ng espiritu na kanyang inimbak sa loob ng dambana ng lahi ng mga taong ahas. Tanging ang shaman ng lahi ng mga taong ahas ang makakapagbigay alam sa kanya ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsunog ng thread na ito ng espiritu. Karaniwang pagsasalita, ito ay isang panukala na gagawin lamang ng shaman kapag ang tribo ay tunay na naharap sa isang malaking panganib. Sa kabila ng pagiging pinuno ng lahi ng mga taong ahas sa napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na ginamit ang paraan ng pagtawag na ito. Sa hitsura nito, isang malaking bagay ang nangyari sa lahi ng mga taong ahas. Huminga ng malalim si Medusa bago biglang tumayo. Gayunpaman, nang matano ng kanyang tingin ang magaan na kakon at ang kuweba, saglit siyang nag-alinlangan. Matapos ang mahabang panahon na pag-iisip, hindi siya agad umalis. Sa halip, tumalon siya at ginamit ang kanyang buong lakas upang maglagay ng isang napaka-secure na space lock sa kalangitan ng lambak na ito. Pinalaki ko ang depensa para sa inyong dalawa. Sapat na iyon para maprotektahan kayong dalawa sa pag-usad ninyo rito. Sa pagkakataong ito, tila isang malaking sakuna ang sinapit ng lahi ng mga taong ahas. Kailangan kong bumalik sa kanila. Kapag naayos ko na ang aking problema, babalik ako rito. Nakahinga lamang ng maluwag si Medusa matapos ang lahat ng mga gawaing ito. Naglagay siya ng scroll sa napakalaking bato kung saan siya nagsanay. Pagkatapos nito, ipinahid niya ang mainit na 7 kulay na kaliskis ng ahas sa kanyang noo. Unti-unting bumungad sa kanyang magandang mukha ang lamig at sumisikat na layuning pagpatay. Gumalaw ang kanyang katawan, nakapasok sa selyo sa kalawakan, at mabilis na nawala.